Magandang senyales daw na may karanasan na sa paghawak ng immigration portfolio ang bagong immigration minister ng Canada na si Lina Diab. Nagbigay payo rin ang isang immigration lawyer sa mga pinaplano ang direksyon ng kanilang papel dito sa bansa. Ang report mula kay Rhea Santos. I'm very happy that we have someone who has immigration experience. Dating Minister of Immigration ng Nova Scotia si Lena Metlej Diab. Siya ang bagong talagang Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC sa gabinete ni Prime Minister Mark Carney. Ayon sa immigration lawyer na si Lou Jansen Dangzalan, bukod sa karanasan sa paghawak ng immigration portfolio, may edge rin ang Atlantic roots ni Diab. Ang advantage dito ay meron siyang home court advantage of not having that big of a learning curve to get over. So from day one, when people talk about LMIAs, when people talk about labor compliance or labor market impact assessment compliance, when people talk about work permit processing timelines, he knows what those are about. Inilatag Oktubre nung isang taon ni dating Immigration Minister Mark Miller ang Immigration Levels Plan ng Canada mula 2025 hanggang 2027. 0.2% ang ibababa ng populasyon ng mga bagong immigrants sa susunod na 2 taon. Pero ayon kay Dangzalan, walang makapipigil sa bagong gobyerno na baguhin ang kanilang plano, lalo na kung kailangan ng Canada. Sa salita ng mga government officials natin, they talk about increasing housing construction. So obviously, what does that mean? Trades, for example. People who work in the trades will probably be prioritized. Right now, we haven't had a lot of trades draws, both at the provincial nomination level and at the federal level. So, it will be seen soon kung ano yung mga magiging directions and policy directions. Ilan sa mga panawagan na tutukan ng bagong immigration minister ay ang pagsasaayos ng sistema para mapabilis ang pagproseso ng mga aplikasyon. Payo ni Dangzalan sa mga pinaplano ang direksyon ng kanilang aplikasyon tungo sa permanent residency. If there's any movement at all, it will be towards critical workers that Canada needs at this time. But the usual suspects, healthcare workers and tradespeople. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.